Hindi lang eroplano at runway ang sukatan ng isang magandang airport. Sa modernong panahon, ang mga airport ay nagiging unang impresyon ng buong bansa sa mga turista at syempre sa mga biyahero. Kapag malinis, mabilis ang proseso, komportable ang waiting area at maganda ang pasilidad, automatic na tumataas ang respeto ng mga bisita sa isang bansa. Sa Pilipinas, malaki na ang pagbabago ng maraming paliparan sa nakaraang taon. May mga airports na nanalo ng international awards. May mga naging world-class ang design at may mga naging major gateway ng turismo at negosyo sa kani-kanilang rehiyon. Kaya sa video na to, alamin natin ang top airports sa Pilipinas ngayong 2026. Base ito sa international recognition, passenger experience, facilities, at kahalagahan sa turismo at ekonomiya. Mr. D. At number 10, Sanga-Sanga Airport, Tawi-Tawi. Maaaring hindi ito kasing laki ng ibang airport sa listahan pero napakahalaga nito sa connectivity ng pinakatimog na bahagi ng Pilipinas. Ang airport na ito ay nagsisilbi ng pangunahing air gateway ng Tawi-Tawi, isang probinsya na malapit sa Malaysia at Indonesia. Dahil sa airport na to, mas naging madali ang pagbiyahe papunta sa mga lugar na dati halos puro barko lamang ang transportasyon. Sa mga nakaraang taon, nagsimula na magkaroon ng improvement sa runway at international facilities na naglalayong palakasin ng turismo at negosyo sa Bangsamoro Region. At kung bibisita ka sa Tawi-Tawi, ilan sa mga kilalang tourist spots na pwedeng puntahan mula sa airport na ito ay Bungao, isang sikat na bundok na may view ng buong Bungao Town at dagat. Panampangan Island, may isa sa pinakamahabang sandbar sa Pilipinas. At chic, Carimol Macdum Mosque, isa sa pinakalumang moske sa Pilipinas. At number 9, Bohol Panglao International Airport. Ito'y binuksan noong 2018 at agad naging isa sa pinakamodernong airport sa Pilipinas. Ang pinakanatatanging katangian nito ay ang pagiging eco-friendly airport. Ang terminal na ito ay dinisenyo na may natural na ventilation at energy efficient system. Kaya, mas mababa ang energy consumption kumpara sa traditional airports. Tinatawag pa ito ng ilan bilang Green Gateway of Bohol. Mula sa airport na to, mas naging mabilis ang pagpunta ng mga turista sa mga sikat na destinasyon tulad ng Chocolate Hills, ang pinaka-iconic na natural attraction sa Bohol. Alona Beach sa Panglao, sikat na diving at beach destination. Lobok River Cruise, isang relaxing boat ride habang kumakain ka ng buffet. At Tarsier Sanctuary, tahanan ng mga pinakamaliit na primates sa buong mundo. Number 8, Laguindingan Airport. Ito ang pangunahing airport na nagsisilbi sa mga lungsod ng Cagayan de Oro at Iligan. Binuksan noong 2013, pinalitan nito ang lumang Lumbia Airport at naging main aviation hub ng Northern Mindanao. Isa sa mga dahilan kung bakit magandang reputasyon ng airport na to ay ang maluwag nitong runway area at mas maayos na passenger flow kumpara sa maraming older airports. Sa kasalukuyan, may mga plano ang gobyerno na palaki ng terminal capacity upang makasabay sa patuloy na pagdami ng mga pasahero sa rehiyon. At mula sa airport na to, maraming magagandang tourist destinations na pwedeng puntahan tulad ng white water rafting sa Cagayan de Oro River, Tinago Falls sa Iligan City, Maria Cristina Falls, isa sa pinakamalaking waterfall sa Pilipinas, Mapawa Nature Park, sikat na outdoor adventure activities. Dahil sa strategic location ito, ang Laguindingan Airport ay nagsisilbing mahalagang gateway ng negosyo at turismo sa Mindanao. Number 7, Puerto Princesa International Airport. Ang airport na ito ay kilala dahil sa modern terminal design na may tropical theme. Kung mapapansin mo ang loob ng terminal, makikita ang paggamit ng wood at natural lightings na nagbibigay ng relaxing na ambiance sa mga pasahero. Mula sa airport na to, madaling mapuntahan ang ilan sa mga pinakasikat na tourist destination sa Pilipinas tulad ng
Puerto Princesa Underground River, isa sa new 7 Wonders of Nature. Honda Bay Islands, perfect para sa island hopping. El Nido, Palawan, world-famous lagoons at limestone cliffs. Coron, Palawan, kilala sa mga diving spots at shipwrecks. Dahil sa dami ng international tourists na pumupunta sa Palawan, mahalagang airport na to sa tourism industry ng bansa. Sa ngayon, patuloy itong ina-upgrade upang mas mapadali ang international flights at tourist arrivals. Number 6, Godofredo P. Ramos Airport, Katiklan or Boracay. Ito ang pinakamalapit na airport sa Boracay, isa sa mga pinakasikat na beach destination sa buong mundo. Noong nakaraang taon, malaki ang naging upgrade sa airport na to. Pinalawak ang runway at ginawang mas moderno ang terminal upang kayanin ang mas maraming eroplano at pasahero. Sa katunayan, halos lahat ng turista na napunta sa Boracay ay dumadaan sa airport na to. At kapag nasa Boracay ka na, ilan sa mga best tourist spots na pwedeng puntahan ay White Beach, isa sa pinakamagandang beach sa buong mundo. Puka Shell Beach, mas tahimik at natural na beach area. Bulabog Beach, sikat sa kite surfing. At Mount Luho Viewpoint, pinakamataas na punto ng Boracay. Dahil sa kahalagaan nito sa tourism industry, patuloy itong ina-upgrade upang maging mas mabilis at mas komportable ang travel experience ng mga bisita. At number 5, Davao International Airport. Ito ang pinakamalaking airport sa Mindanao at pangunahing gateway papunta sa lungsod ng Davao. Kilalang airport na to sa malinis na terminal, maayos na security at organisadong operasyon. Sa katunayan, madalas itong binabanggit bilang isa sa pinakamaayos na airport sa Pilipinas pagdating sa mga passenger experience. Mula sa airport na to, madaling mapuntahan ang mga tourist attractions tulad ng Mount Apo, pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Samal Island, sikat na beach destination sa Davao Gulf. Philippine Eagle Center, tahanan ng National Bird ng Pilipinas. Malagos Garden Resort, kilala sa Chocolate Museum at Nature Park. Dahil sa laki at kahalagahan nito, ang Davao International Airport ay nagsisilbing major aviation hub ng Southern Philippines. Number 4, Iloilo International Airport. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Cabatuan, Iloilo at kilala bilang isa sa pinakamaayos at pinaka-organized na regional airport sa bansa. Ang airport na to ay binuksan noong 2007 upang palitan ng lumang Mandurriao Airport. Isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang ranking nito ay ang maluwag na terminal design, efficient operations at magandang passenger experience. Madalas din itong binabanggit sa mga travel reviews bilang isa sa pinakamagandang regional airport sa Pilipinas. Mula rito, pwedeng bisitahin ng mga turista ang Miagao Church, UNESCO World Heritage Site, Garin Farm Pilgrimage Resort, Islas de Gigantes, kilala sa rock formations at seafood, at Calle Real Iloilo, historical district ng lungsod. Bukod sa tourism, mahalaga rin ang airport na to sa agribusiness at economic development ng Western Visayas. At number 3, Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. Bagamat matagal nang kilalang NAIA dahil sa congestion issues, malaking pagbabago ang nangyari sa Terminal 3 sa mga nakaraang taon. Ngayong 2026, kinilala ang terminal na ito dahil sa improved passenger amenities at mas maraming dining options. Ngayon, makikita sa terminal ang maraming bagong restaurants, retail shops at mas komportableng waiting areas para sa mga pasahero. Ito ang pinakamalaking terminal ng NAIA at dito dumadaan ang maraming international airlines. Mula sa airport na to,
madaling puntahan ng ilan sa mga sikat na tourist destination sa Metro Manila tulad ng Intramuros, Historic Walled City ng Maynila, Rizal Park, isa sa pinakamahalagang historical park sa bansa, National Museum Complex, at Mall of Asia, isa sa pinakamalaking mall sa Asia. Dahil sa modernization efforts, unti-unti nang bumabawi ang reputasyon ng NAIA Terminal 3 bilang isa sa pinakamahalagang airport sa bansa. At number 2, Clark International Airport. Sa mga nakaraang taon, mabilis ang naging pag-angat ng airport na to. Ang bagong terminal building nito ay may world-class design at advanced passenger facilities. Noong 2025 to 2026, kinilala ang Clark Airport bilang Best Airport at Arrivals. Ito'y galing sa isang Global Airport Recognition Program. Isa sa mga dahilan nito ay ang maluwag na arrival halls, mabilis na immigration process at magandang overall experience ng mga pasahero. Mula sa Clark Airport, maraming tourist destination sa Central Luzon ang pwedeng bisitahin tulad ng Mount Pinatubo Crater Lake, Aqua Planet Water Park, Clark Safari and Adventure Park, at Sandbox Pampanga Adventure Park. Dahil mas malaki ang expansion area nito kumpara sa NAIA, inaasahan na maraming eksperto na ang Clark ay magiging major international aviation hub ng Pilipinas sa hinaharap. And at number 1, Mactan, Cebu International Airport. Ito ang pinaka-awarded na airport sa Pilipinas sa mga nakaraang taon. Ang Terminal 2 nito ay kilala sa buong mundo dahil sa napakagandang architectural design na may wooden wave ceiling. Ito'y inspired sa traditional Filipino boat hull. Bukod sa design, napakaganda rin ng passenger experience dito. Malinis, maayos ang proseso at maraming shops and restaurants. Sa katunayan, nanalo ito ng Airport Service Quality Award mula sa Airports Council International sa kategoryang 5 hanggang 15 million passengers a year. Mula sa airport na to, maraming madaling puntahan ang mga world-famous tourist spots sa Cebu tulad ng Kawasan Falls sa Badian, Oslo Whale Shark Watching, Magellan's Cross, Basilica del Santo Niño, at Boal-Boal Sardine Run. Dahil sa kalidad ng serbisyo at world-class design nito, maraming international travelers ang nagsasabing ang Mactan Cebu Airport ay isa sa pinakamagandang airport sa Southeast Asia. Habang patuloy na lumalaki ang turismo at ekonomiya ng Pilipinas, lalong nagiging mahalaga ang modern at world-class airports. Mula sa eco-friendly airport ng Bohol hanggang sa award-winning international airport ng Mactan, Cebu, makikita natin na unti-unti nang umaangat ang kalidad ng aviation infrastructure ng bansa. At sa mga susunod pang taon, inaasahang marami pang airport sa Pilipinas ang mai-upgrade at magiging world-class din. Kaya ang tanong, D-Fam, sa lahat ng airport na napuntahan nyo sa Pilipinas, alin ang pinaka nagustuhan ninyo at bakit? I-comment nyo na sa baba. At syempre, kung nagustuhan yung ating episode for today, please comment. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!